Una sa lahat, simula na ng simbang gabi ang simbahan ng Quiapo. Dinagsa ng mga deboto kahit maulan. Mga magsisimba, pinaalalahan ang magsuot ng face mask, lalo tumataas na naman ang kaso ng COVID-19. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan maya-maya lamang live. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos tila nagbago na ng tono sa charter change. Chacha, dapat daw makahimok ng mga mamumuhunan sa bansa. Pangulong Marcos dumating na sa Japan para sa ASEAN Commemorative Summit. Patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng talakayin ni PBBM. Ilang bus company nagdagdag na ng biyahe dahil sa dagsa ng mga pasahero habang papalapit ang Pasko. Low pressure area sa silangan ng Mindanao, posibleng maging bagyo na tatawaging Kabayan. Sa Ride Tayo Dyan, itutur tayo ni Johnny sa isang pasyalan sa Christmas capital ng bansa na tinadtad ng milyon-milyong pailaw. At Daniel Padilla nabu at tinawag pang cheater ng ilang nanonood sa Asia Artist Awards. Dinagsa ng mga debotong Katoliko ang simula ng simbang gabi sa Quiapo Church. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng simbahan, pati na rin sa Divisoria kung saan dagsa ang mga nagki-Christmas shopping. At live mula sa Quiapo, nasa frontline ng balita ngayon, Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta ang sitwasyon dyan? Bok, Mase, kahit na bumuhos ang ulan, libo-libong deboto pa rin ang dumagsa rito sa Quiapo Church para nga sa pagsisimula ng simbang gabi. Samantala, dagsa na rin ang mga namimili sa Divisoria ngayong Friday payday. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay ng otoridad para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Higit isang linggo bago ang Pasko, marami pa rin ang namimili ng mga panregalo sa Divisoria. Isa dyan si Michael na naghahanap na ng Christmas gift para sa kanyang mga inaanak. At para makatipid, sa Divisoria niya piniling mamili. Pero ingat na ingat daw siya sa kanyang mga gamit para hindi manakawan lalo na't sobrang siksikan. Dinayo namin to para mura lang. Ganito ko siya bitbitin yung bag ko. Ganyan. Ganito ko bitbitin kasi takot ako manakawan eh. Bantay sarado naman ng mga pulis at mga barangay tanod ang mga pamilihan sa Divisoria. May nagro-ronda yung mga barangay at saka pulisya. Umiikot naman lahat sila eh. Kaya every hour umiikot yan, nagpapatabi yung mga paninda, lahat ng tao, sinisilip nila kung safe. Bukod sa mga nag-Christmas shopping, dumagsa rin ang mga deboto sa kalapit na simbahan ng Quiapo para sa pagsisimula ng simbang gabi na bahagi na ng tradisyon ng mga Katolikong Pilipino tuwing magpapasko. Kahit bumuhos ang ulan bandang alas 7 ng gabi, marami pa rin ang dumalo sa anticipated mass para sa simbang gabi. Nananawagan naman ang pamunuan ng Archdiocese of Manila sa mga deboto na sumunod sa standard health protocols, gayang voluntaryong pagsusuot ng face mask para maiwasan ng COVID-19 at iba pang respiratory illness. Bok, Mase, may mga nakadeploy na ring pulis sa palibot ng Quiapo Church para magbantay sa seguridad habang bukas alas 4 at alas 5 ng madaling araw ang mismong simula ng 9 na araw na Misa de Gallo dito sa Quiapo Church. Bok, Mase? Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Iba yung pag-iingat po ngayong Pasko, lalo tumataas na naman ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa huling tala ng Department of Health, pumalo sa 1,821 ang naitalang COVID-19 cases mula December 5 to 11. 481 cases ang itinaas niyan kumpara noong November 28 to December 4 kung saan 1,340 ang naitalang kaso.
Pumalo naman sa 260 ang average COVID cases kada araw. Mas mataas yan kumpara sa 191 cases noong November 28 hanggang December 24. Sa monitoring ng DOH, 3 ospital sa Metro Manila ang napupuno na ang COVID admission o yung mga dinadalang pasyenteng positibo sa COVID-19. Kabilang dyan ang Philippine Children's Medical Center, National Kidney and Transplant Institute at the Medical City. Sa kabila nito, hindi nire-require ng DOH ang muling pagsusuot ng face mask maliban sa mga pumupunta sa ospital o healthcare facilities. Hirap makasakay ang maraming paserong pauwi ng probinsya ngayong Payday Friday. Kaya't ang ilang bus company panote, nagdagdag na po ng biyahe, lalo na ngayong papalapit ang Pasko. At live mula sa Cubao, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawid. Reniel, kamusta mga commuters dyan? Tiyagaan nga yung karamihan ng mga commuter na panorte sa dami kasi ng uuwi ngayong Biyernes ng gabi. Matapos ang higit 12 oras na trabaho rito sa Maynila, uuwi pa Nueva Ecija ang restaurant maintenance in charge na si Rafi. Ganito ang nakagawian niya sa loob ng higit 3 taon. Pero ang kalbaryo sa traffic at hirap sa pagsakay, mas lumalala raw talaga tuwing holiday season. Lalo na sa bahagi ng EDSA Cubao kung nasaan ang mga terminal at ilang malls. Ako, every other day o sa isang linggo, 2 bisa ako umuwi. Talagang mahirap talaga pag yung magko-commute. Pagod talaga. Dubling pagod. Pagod sa trabaho, pagod pa sa biyahe. Pabalik na rin ng Nueva Ecija si Raymond. Punuan ang 7 p.m. na schedule na biyahe kaya naghintay pa siya ng 1 oras para sa bagong bus. Medyo matraffic po kasi kaya medyo nahuli po ako. And punuan po yung nasakyan ko pong bus kanina. Dahil sa dami ng bumabiyahe ngayong holiday season, ilang bus lines pa norte ang nagdagdag na ng biyahe. Karaniwan sa kanilang provincial trip ngayon, 2 bus na ang bumabiyahe kada oras. Magdadagdag kami ng mga bus para mabilis yung mga pasahero natin makauwi ng mga probinsya. Papuntang Zambales, Pangasinan, Baguio at Ilocos ang mga biyahe sa Cubao na kalimitang magdamaga ng biyahe. Bukod sa mga terminal, dinaragsa na rin ngayon ang mga mall. At dahil araw ng sahod ngayon at marami nang nabigyan ng bonus, diretso agad ang marami sa mga mall na ito sa Mandaluyong. Ngayon lang nakatanggap ng sahod ng 13 months. Sa school ng anak ko, ng Christmas party nila. Yun lang po. At saka mga rin sa ka-work ko din. Kaya nagdesisyon ang mall na i-extend ang operating hours hanggang alas 12 ng hating gabi. Ayon sa MMDA, matinding traffic pa ang mararanasan ng mga motorista at commuter hanggang sa susunod na linggo habang papalapit ang Pasko. Higit 400,000 raw ang sasakyang dumaraan sa EDSA kada araw. Pero dahil Christmas rush na, madaragdagan pa yan ng higit 80,000 sasakyan bawat araw. Kung makikita nyo sa inyong mga screen ay ito nga ang nasa aking likuran ay yung bahagi ng EDSA Cubao. Sa lagay na yan ay bahagyan ng gumanda yung daloy ng trapiko. Kasi kanina nga 7 p.m. to 9 p.m. ay talaga namang siksikan na nga yung mga sasakyan at nadagdagan pa yan ng pagkakaroon nga ng siksikan dahil sa pagbuhos ng ulan. Bumuti-buti lang yung lagay ng daloy ng trapiko pasado alas 10 na ng gabi. Maraming salamat, Reniel Pawid. Mga kapatid, paghandaan ang maulang panahon sa Visayas at Mindanao ngayong weekend. Dahil yan sa low pressure area na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,235 kilometers, timog silangan ng southeastern Mindanao. Bukas ng umaga, ito nakikitang papasok ng PAR. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo na tatawaging Kabayan. Sa forecast ng Metro Weather, sa linggo posibleng magpaulan ng LPA sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukod pa sa LPA, magpapaulan din sa bansa ang amihan at easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Kalat-kalat at mahihinang pag-ulan bunsod ng amihan ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. May tsansa ring umulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Pilipinas bunsod ng easterlies at localized thunderstorms.
Magkakasa ng panibago at mas matagal daw na tigil pasada ang grupong Piston at Manibela simula sa susunod na linggo. Nasa frontline balitang yan si Gerald de la Peña. Hindi pa natatapos ngayong araw ang tigil pasada ng mga jeep. Magsasanib puwersa daw ang Piston at Manibela para sa mas mahabang transport strike na baka tumagal hanggang bagong taon. O simula sa Lunes, ina-announce natin ng Piston at Manibela ay magkasama na muli sa tigil pasada. Isang linggo hanggang magpasko, baka madugtungan pa po ito. Hanggang January. Bilang pagtutol pa rin yan sa hindi pag-extend ng pamahalaan sa December 31 deadline para sa consolidation o pagsasama-sama ng prangkisa para bumuo ng kooperatiba o korporasyon ang mga PUV operator at driver sa ilalim ng modernization program. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing wala ng extension. Sa bagong memorandum na ibinaba ng LTFRB, tatanggalan ng permit to operate o hindi na papayagang makabiyahe ang mga tsuper na hindi sasali sa kooperatiba pagsapit ng January 1, 2024. Ito ang dahilan kaya sumugod mula LTFRB pa Malacanang ang Piston kanina. Dismayado rin daw ang mga rallyista sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan kahit may problema sa sektor ng transportasyon. Meron pa ba tayong aasahan mula kay Bongbong Marcos? Wala na tayong aasahan. Wala ka namang ginawa. Ikaw pa mismo ang nagmamasaker sa kabuhayan. Sa Taguig, napagdiskitahan naman ang mga hindi sumasali sa strike. 2 lalaki ay naghagis ng pako sa gilid ng MLQ Road sa Barangay Hagonoy para maflatan ang mga bumabiyahing jeep. Huli sa CCTV ang lalaking ito na pinulot ang mga pako sa kalsada pagkadaan ng isang modern jeep. Matapos niyan, may isa pang lalaki sa kabilang kalsada na ganun din ang ginawa. Nabisto ang modus sa paghahagis ng pako matapos i-review ang CCTV sa lugar ng sunod-sunod na maflatan ng ilang jeep. Kasama sa mga nabiktima ang 12 units ng modernized jeep ng Taguig Transport Service Cooperative. 15 gulong daw ang napako na aabot sa 90,000 pesos ang halaga. Ayon sa isa sa mga suspect, ginawa niya ang paghahagis ng pako kapalit ng 100 piso. Pag-utusan lang po. Wala lang po. Kasi yung mga hindi na sumama sa strike. Ang ikalawang suspect, nakisali lang daw. Pinaghahanap na ang nag-utos sa kanila na maghagis ng pako sa kalsada. May mensahe naman ng mga nabiktimang miyembro ng kooperatiba. Hindi naman kami kalaban. Huwag sana silang magalit sa amin na sumunod lang naman din kami sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. May enjoy naman ng mga motorista ang pamamasyal ngayong magpapasko dahil sa panibagong bawas presyo sa petrolyo. Simula sa Martes, may tapyas na 20 hanggang 40 sentimo sa kada litro ng gasolina, habang 10 hanggang 35 centavos naman ang rollback sa diesel. Nasa 80 sentimo hanggang piso naman ang mababawas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunso dito ng mas mataas na supply kumpara sa demand sa langis hanggang sa katapusan ng Disyembre. Usapin sa West Philippine Sea, seguridad sa reyon at ang ekonomiya. Yan ang mga tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Japan. At live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan ang ating partner na si Mian Los Baños. Mian, anong update ng biyahe dyan ng ating Pangulong? Humabol pa ng isang biyahe abroad si Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ang ikalawang beses niya ng pagpunta dito sa Japan at sa pagkakataong ito ay para dumalo sa 50th anniversary ng Japan-ASEAN relations. 7:13 ng gabi, oras dito sa Japan, dumating sa Tokyo sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ang economic team ng pamahalaan. Ito ang unang biyahe abroad ni Pangulong Marcos matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Dadalo ang Pangulo sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ng mga lider ng bawat bansa ang political security, defense at transnational crimes. Posible rin pag-usapan sa summit ang mga issue sa South China Sea, North Korea at maging sa Myanmar. Wala pang eksaktong detalye kung ano mismo ang agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Kishida. Pero mangyayari daw ito sa Linggo, December 17. At isa sa mga posibleng pag-usapan ay ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea.
Suportado ng Japan ang posisyon ng Pilipinas sa issue sa agawan ng teritoryo laban sa China na nakabase sa naipanalo nating 2016 arbitral ruling. Sa linggo, December 17, ang opening ng ASEAN-Japan Summit. Inaasahan ding tatalakayin ng iba pang issue sa rehiyon gaya ng trade and investment, supply chain, connectivity, infrastructure, climate change at food and energy security. Susundan yan kinagabihan ng isang lighting ceremony at gala dinner ng mga heads of state. Pagdating ng Lunes, December 18, dadalo naman ang Pangulo kasamang ibang ASEAN leaders sa isa pang hiwalay na forum sa climate change. Magkakaroon din ng roundtable meeting tungkol sa status ng business pledges at agreement noong unang pumunta si PBBM dito sa Japan noong Pebrero. Sa kapipirmahan ng mga bagong kasunduan ng dalawang bansa. Bago siya umuwi, pupunta rin ang Pangulo sa Imperial Palace para bumisita sa Japanese Emperor at Empress. Habang nandito sa Japan si PBBM, si Vice President Sara Duterte muna ang tatayong caretaker ng bansa. Pero wala kanina si VP Sara sa pre-departure ceremony ng Pangulo. Present naman si House Speaker Martin Romualdez na biniro pa ni PBBM. The only person we see on television anymore, Speaker Martin Romualdez. Your life is not exciting enough. You have to find other pursuits to keep you occupied. Sa talumpati niya, binigyang diin ng Pangulo na isang oportunidad ang summit sa Japan para isulong ang interes ng Pilipinas sa iba't ibang usapin. This administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders will continue to best serve our national interests, inasmuch as we promote the regional interest of peace, security, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Mananatili sa Tokyo si Pangulong Marcos hanggang Lunes. Bok, wala pang scheduled activities ang Pangulo ngayong gabi pero bukas ang kanyang unang ASEAN engagement kung saan dadalo si PBBM sa dinner na i-host ni Prime Minister Fumio Kishida. Bok? Maraming salamat, Mian Los Baños. Susunod, 4 kabilang ang 3 bata patay sa sunog sa Bacoor, Cavite. Pangulong Bongbong Marcos suportado ang charter change para makahimok daw ng mga investor. At silipin ang bagong thriller ng inabang MMFF film na Gomburza. Yan natin iaalay ang ating buhay, bebe. Naway, maging lead siya ang ating pagkamatay. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Apat ang patay sa sunog sa Bacoor, Cavite. Kabilang sa mga nasawi ang 3 bata. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Ang laki na niya, no? Naglalagabgab na apoy ang bumulabog sa tulog ng mga residente sa Barangay Talabados, Bacoor City, Cavite, kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Madilim at makikid ang eskinita, kaya nahirapang makapasok ang mga bumbero. Pinagdugtong-dugtong na ang mga hose ng tubig para maabot ang mga nasusunog na bahay. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Pagsikat ng araw, tumambad ang pinsalang iniwan ng sunog. Naabo ang nasa 70 bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Pero sa bahay na sinasabing pinagmulan ng sunog, bukod sa mga naabong gamit, nadatnan ang bangkay ng 4 na tao. 3 sa kanila, pawang mga minor de edad. Labis ang hinagpis ng mga nasunugan. Sakit po sa amin yung pinagmamasdan yung mga kapatid namin doon kapag pamangking ko. Na gano'n ang itsura, masakit po. Sobra. Dami pang pangarap nila. Hinala ng pamilya ng mga biktima, hindi aksidente ang nangyari, lalo't amoy gasolina raw ang damit ng mga namatay. Paglabas daw nila amoy gasolina, nadulas pa nga siya kaya nga lapos ang katawan niya lahat eh. May magis daw ng gasolina doon. Yun ang alam nila kasi yun ang naamoy nila. Kahit yung mga damit daw nila, amoy gasolina sila. Nagkaroon pa ng tensyon dahil hindi pa pwedeng kuhanin ng mga bangkay dahil wala pa ang tauhan ng soko at nagbabadya pang bumuhos ang ulan. Pag umulan pa yan, bawal galawin eh. Paano pag umulan niya, maaabo na lang yun sila. Napakatagal nila rin sa peonte. Kawawang-kawawa din. Namatayan na nga eh. Kaya naman na po namin tanggalin yung namin kamag-alak namin dyan eh. Patotoo lang eh. Kahit hindi namin kailangan ng soko eh. Ngayon soko hanggang ngayon wala pa. Anong oras nangyari sunog? Alas 2. Hanggang ngayon wala pa. Baka naman.
Alas 12 na ng tanghali nang maialis ng Soko ang mga labis na nasunog na bahay. Ang ilan pang nasunugan gaya ni Nanay Nida, malungkot na sasalubungin ng Pasko matapos matupok ang tahanang naipundar mula sa retirement pay ng kanyang asawa. Nasunog din ang kanilang tindahan. Ang Christmas wish niya, hindi para sa kanyang pamilya, kundi para sa mga kapitbahay niyang biktima rin ng sunog. Yung walang-wala po talaga, yun na lang po ang tulungan. Dahil ako po, kaya ko naman po mag-produce, makapagtinda po ako. Tinatayang mahigit 50 pamilya ang naapektuhan. Mahigit 2 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi nito. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Pinaliligiran ngayon ng halos 40 barko ng China ang Ayungin Shoal matapos ang resupply mission ng Philippine Coast Guard. Ayon sa isang international security expert, nagpapakita ng puwersa ang China dahil napapasama ang imahe nila sa international community. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa satellite image na ito nakuha ng Planet Labs PBC, makikita ang 11 Chinese militia vessels na nakaposte sa loob ng Ayungin Shoal. Gwardyado rin ng China ang labas ng Ayungin na mayroong isang barko ng China Coast Guard at 26 na militia vessels. Kinuna ng satellite image na yan noong December 11, isang araw matapos ang pambobomba ng tubig, pagbuntot at pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay US-based National Security Expert Ray Powell, nagpapasiklab ng puwersa ang China at pinamumuka nila ito sa Pilipinas. Ngayon lang daw kasi nangyari na ganun karami ang naggugwardya sa Ayungin matapos ang resupply mission ng Pilipinas. Kadalasan daw kasi 1 o 2 Chinese militia vessels lang ang naroon. China looks like they're trying to intimidate the Philippines into being quiet and not making such a big deal about their blockade. I think that China is getting annoyed with the Philippines at taking so many pictures and letting the world see about their gray zone activity. Mukhang naiinis daw ang China dahil sumasama ang kanilang imahe sa international community. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kaugnay ng panibagong kumpulan ng mga barko ng China. Pero para kay Powell, dapat pag-usapan ng Pilipinas at Amerika kung ano ang mga hakbang na pwedeng gawin sakaling lumala ang tensyon at mauwi sa armed attack. Lalo't sa ilalim ng Philippine-US Mutual Defense Treaty, nakasaad na kapag inatake ng anumang bansa ang Pilipinas, i-resback ang Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bukas na si Pangulong Bongbong Marcos sa charter change na sinusulong ng Kamara. Sa isang ambush interview sa Muntinlupa, sinabi ng Pangulo na kung para sa ekonomiya ay suportado niya ang pag-amenda sa saligang batas. Dapat daw maging pangunahing layunin ng Chacha ay gawing investment-friendly ang konstitusyon nang sa gayon ay mahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Hirap daw kasi makapasok sa bansa ang mga investors dahil sa mga economic provisions ng 1987 Constitution. Nitong Pebrero, sinabi ni PBBM na hindi niya prioridad ang Chacha. We're just beginning to study because we keep talking about economic provisions that are getting in the way with some of the potential investors. In my interest, my primary interest is to try and make our country a investment-friendly place. No-show ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa kasong grave threat na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Tanging mga abogado lang ni Duterte ang dumating sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng counter affidavit. Nasa Davao ngayon ang dating Pangulo. Sa kanyang counter affidavit, mariing itinanggi ni Duterte ang mga akusasyon ni Castro. Wala raw siyang intensyong pagbantaan o takutin ang kongresista. Hindi naman bumenta kay Castro ang dahilan ni Duterte. Umaasa ang kongresista na kakatigan siya ng korte at makukuha niya ang hustisya laban sa dating Pangulo. Susunod, daan-daang pasahero sugatan matapos madiskaril ang isang tren sa China. Roller coaster naman sa Japan biglang nagkabarya. At Daniel Padilla nabu at tinawag na cheater ng fans sa Asia Artist Awards. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Dahan-dahan ang sugatan matapos kumala sa isang tren sa Beijing, China. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Stranded ang mga pasahero ng tren na ito sa Beijing, China. Bigla kasing kumala sa mga sinasakyan nilang bagon matapos banggain ng isa pang tren. Nagsibaba ang sarili sa mga pasahero. Ang iba naman, nagpaiwan muna sa tren habang naghihintay ng rescue. May isang pasahero pang ang hinimatay. Ilang beses ding nawalan ng ilaw sa mga bagon. Higit 100 pasaherong sugatan at nabalian ng buto. Ayon sa mga report, biglang pumreno ang isang tren dahil sa madulas na riles na nabalot ng snow. Hindi agad nakatigil ang kasunod na tren kaya nauwi sa salpukan. Enjoy sana sa ride ng mga sumakay sa roller coaster nito sa Universal Studios sa Osaka, Japan. Pero bigla silang lumambitin sa ere nang bigla nilang tumigil sa tuktok ang ride. Halos 2 oras ang tinagal bago na ibaba ang higit 30 sakay ng roller coaster. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aberya. Hindi ito ang unang beses na bigla na lamang huminto ang naturang roller coaster. Hindi ordinaryong sundalo ang babaeng ito. Siya lang naman ang prinsesa ng bansang Jordan. Suot ng military uniform, sumama si Princess Salma sa Jordanian Air Force para mamahagi ng tulong sa mga naipit sa giyera sa Gaza. Nag-airdrop ng mga medical supplies ang kanilang eroplano sa Jordanian Field Hospital sa Gaza. Maraming beses nang namamahagi ng medical supplies ang Jordan sa Gaza kung saan patuloy ang giyera ng Israel at Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. May bagong pasilip para sa mga Pilipino ang much-awaited MMFF entry na Gomburza. Wala na atrasan to. Okay, mga ba? Maraming sasali sa atin. Huli nating alagaan ang liwanag ng kanyang kabutihan. Tampok sa trailer na yan ang lalo pang nag-aalab na puso ng 3 paring martir na Gomburza played by Cedric Juan, Enchong D at Dante Rivero. Bukod dyan, highlighted din ang mas malalim nitong mensahe para sa ating mga kababayan. Kapansin-pansin din sa bagong trailer ang world-class cinematography at direksyon ng pelikula. Mapapanood na sa December 25 sa lahat ng sinihan nationwide ang Gomburza. Heto ang isa pang chika. Nabu at tinawag na cheater si Daniel Padilla ng ilang fans sa Asia Artist Awards 2023. Yan at iba pang highlights ng AAA sa report ni MJ Marfori. Hot topic na naman online si Daniel Padilla. Nabu kasi si DJ ng ilang fans gabi sa Asia Artist Awards 2023. Anyong. Wagi ang Kathniel ng Fabulous Award. Daniel Padilla, please give her acceptance. Pero bago ang acceptance speech ni Daniel, hindi lang yan. Viral din ngayon ang picture na ito ni DJ sa mismong event, kung saan sinulatan ito ng Catherine deserves better. Marami namang Kathniel fans ang di natuwa sa ipinakita ng ilang audience. Say ng isang netizen, nakakahiya ang ginawang pambubu nila kay DJ. Dismayado naman ang isa pang netizen sa aneyay paninira ng mga Pinoy kay Daniel. Wala pang pahayag si Daniel kaugnay sa pambubu at sa mga tumatawag sa kanya na cheater umano. Speaking of AAA, pinag-uusapan din ang panalong speech ni Momshi Melay Cantiveros para sa kanyang Best Actor Award. If someone question why I have award, don't worry, I question too. But because I just received award all of my life from my mother and father every time they're angry to me. Pati tuloy ang ilang K-pop idols natawa sa tinawag ng fans na kanal humor ni Momshi Melay. Kabilang dyan si Stray Kids member Bang Chan. Isa rin sa mga highlight ng event ang pag-host ni Ryan Bang na di rin napigilang magpaka-fanboy. Sobrang gwapo. Grabe. Lahat ng heart gusto mo. Take your time. Basta ikaw, Kim Son Ho. Thank you so much. Parang may pasok pa sila. Sa kabila naman ng funny moment sa AAA, napo na rin ang fans ang anilay epic fail sa event. Gaya nangyaring ito sa New Jeans na nag-malfunction ang moving platform at muntik pang madisgrasya ang members. Pati ang table na ito ng New Jeans, biglang natumba. Wala pang komento rito ang organizer ng AAA.
Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Abangan mala Fairy Tale at Winter Wonderland Christmas Village sa Pampanga silipin. At Eiffel Tower sa Paris kumukuti-kutitap na ngayong papalapit ang Pasko. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Sinimula na ang test run ng electronic lotto o e-lotto. Mas pinadali nito ang pagtaya. Bumisita lang sa official website ng PCSO, saka mag-register at doon na pumili ng iyong numero. Hindi na kailangang magpunta sa mga lotto outlet. 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya at mag-claim ng premyo kapag nanalo. Mapapanood din sa website ang live draw. Plano na ring magkaroon ng e-lotto mobile app. Ayon kay General Manager Mel Robles, walang dapat ipangamba ang mga traditional outlets sa paglulunsad ng e-lotto. E-lotto comes, mas maraming tataya, lalaki ang jackpot. Now, lottery is jackpot driven. Ibig sabihin, mas malaki ang jackpot, mas maraming mananaya. Samantala, may big-time jackpot prize ang PCSO simula bukas. Tumataginting na tig 500 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa 658 at 655 Lotto Draw. Paskong Pasko na sa Paris, France. Ang Eiffel Tower nga kumukuti-kutitap na. Para may glitters ang paligid na ang sikat na tourist spot. Tad-tad rin ng Christmas lights ang Champs-Élysées. May mga Christmas decor din sa paligid ng mga shopping stores. Paskong Pasko na rin ang mga palengke at ice rinks sa Russia. Ang isang ice rink nga umiilaw pa kaya't aliw na aliw ang mga skaters. Speaking of Pasko, dito naman tayo sa Christmas capital ng bansa, ang Pampanga, kung saan million of flights ang bubungad sa inyo. Hindi lang yan, pwede ring ma-feel doon ang mala fairy tale at North Pole na Pasko. Tara, ride tayo dyan. Kilala ang Pampanga bilang Christmas capital of the Philippines dahil sa mga nagniningning at makukulay na parol na gawa sa probinsya. At damang-dama na nga ang Kapaskuhan sa isang mala fairy tale at winter wonderland na Christmas village dito sa San Fernando, ang Nights of Light sa Orchid Gardens Resort. Naisip nga namin na magtayo ng Christmas village during pandemic para makapagbigay tayo ng tuwa at saya, lalo na sa ating mga Pilipino. So naging successful naman, ang daming pumapasyal. So this year, anong concept ang naisip nyo ngayon? At anong meron? Yes. Siyempre hindi mawawala yung Giant Lantern Castle, yung mga Disney princess natin, yung mga mascot, Avengers, para ka na rin nagpunta sa pasyalan abroad. Pagdating sa ilaw, marami na po yan, marami na. So inabot na siyang millions of lights. Bukod dito sa mga pailaw mo at saka yung mga mascots nyo, meron po bang shows o mga dapat abangan ng mga pupunta dito sa gabi? Yes, yung mga entertainers natin, from 5 p.m. hanggang 12 midnight, walang stop yon. Mula sa jugglers, magician, stilt walkers, yun nga, Disney princess, lahat nandyan na. Sulit na sulit ang 50 pesos na entrance fee dahil bukod sa mala Disneyland na experience, meron din ditong Winter Wonderland. May falling snow, polar bear, snowman, at reindeer. O diba? Para ka talagang nasa North Pole. Kaya naman ang mga turista na galing pa sa iba't ibang lugar, nag-enjoy kasama ang buong pamilya. Kasama ko po ngayon ng nanay ko, yung pamangkin ko, pati po yung auntie ko. Malolos, Bulacan pa po. Nakakita po kasi namin sa FB, so marami po nagpupunta dito. Na-attract po kami sa ganda. Ay talaga naman po, nag-exceed po siya sa expectations namin. Talagang nag-enjoy po yung mga pamangkin ko dito. Nakita namin dito sa Pampanga kasi maganda yung mga pailaw nila ng Christmas lights. Then nag-enjoy yung mga bata and malapit din siya sa Manila. Masaya po, maganda po dito sa Pampanga. Happy po. Ayun. Happy? Nag-enjoy naman sila. Mga mascot, yun. Yung mga gustong-gusto ng mga bata.
Kumpletuhin ang Philippine Christmas Capital Experience dito sa kanilang restaurant na nagsiserve ng authentic Kapampangan cuisine gaya ng tibok-tibok, sisig at syempre ang tradisyonal na pang Noche Buena ng mga taga Pampanga, ang Ligang Pasko o nilaga na may beef, pork, chicken, chorizo at ham. Pwede ring i-enjoy ang tanawin ng iba't ibang Christmas installations sa paligid habang nagkakape sa kanilang Greek-Roman mythology-inspired cafe. Kaya bukod sa busog ang mga mata, busog din ang tiyan kapag pumasyal dito. Ang Nights of Lights ay bukas gabi-gabi hanggang sa January 7. Talaga namang mas maligaya ang Pasko kung sasamahan ito ng memorable na bonding experience kasama ang buong pamilya. Mula sa Ride Tayo Dyan, Advance Merry Christmas mga kapatid! Ano mga kapatid, ride tayo dyan this Christmas? Ako si Jania Lipon. Happy Friday at safe ride mga kapatid. Ikaw ba yung sumasayaw-sayaw doon kanina? Sa end video. Diba? Hindi halata, diba? Lumalabas lahat ng talent ko dito. Oo, pati yung pagkanta, kumanta ka. Oo. Ngayon, sumayaw ka Oo. naman. Ano Pero pag- ang bongga talaga yung naka-Venus cut ka, tapos background mo snow. Diba? Oo. Ano yung Venus cut? Big sabihin Ganon, Venus Ay, may tawag doon. cut. Akala ko One doon lang sa shoulder. tele eh. Ikaw may sinasabi ka kanina Oo kay nga. Captain America eh. Ano sabi mo? Kasi gumagano. Parang hindi bagay. Anyway, okay. Let's move on. Mas bagay si John. Mga kapatid, 10 days na lang, Pasko na. 10 araw na lang at panibagong countdown na naman tayo. Okay. Atin mong 45 minuto pag-imayos malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagal sa balita. Sa ngalan ni Mel Los Baños, ako po si Maricel Halili. Ako lang po si Ed Linggao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.